Alright, magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's... Sabi ni Daryl Yap mga kababayan, bawal daw judgmental. Bawal lang judgmental kasi ito mga kababayan, sabi ni Daryl Yap, ito raw post ng GMA News ay fake news. Ito yung post ng GMA News mga kababayan, yan po sa ating screen. Muntinlupa Court has ordered Director Daryl Yap at yung kanyang mga representatives to take down the teaser and other materials for his film The Rapist of Pepsi Paloma. Ayan, inutusan daw ng korte si Daryl Yap na tanggalin ang teaser at yung ilang pang mga materyales na may kinalaman po sa pelikula niyang The Rapist of Pepsi Paloma. Ayan din yung sinabi ni Attorney Buko, di ba? Na kinatiga ng korte yung kanilang request na i-take down, tanggalin at ipahinto ang pag-post ng teaser at ilang mga materyales tungkol po sa pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma. Bakit kinakailangan nga ipahinto o i-delete? Sapagkat ito po ay nakakasira kay Bossing Vic Sotto. At ang nangyari pa mga kababayan, ito ay nagsanhi ng mga rape messages at pagbubuli sa anak ni Bossing Vic Sotto. So kinatigan po yan ng korte. Pero binigyan si Daryl Yap ng 5 araw para magpaliwanag. Kaya sabi ni Daryl Yap, ito mga kababayan, puntahan lang natin muna yung post ni Daryl Yap. Puntahan natin yung post ni Daryl Yap kasi ito yung sinasabi niyang fake news daw eh. Ayan kasi ano sabi niya? Huwag po natin pangunahan ng korte. Kami po ay magkakaroon pa ng paghaharap at susuriin pa po ang mga material at mismong teaser. Sa ngayon po ay wala pang ganyang order. Yan sabi, ayun yung interpretation ni Daryl Yap. Pero base sa interpretasyon ni Atty. Buko, maging sa interpretasyon, napakinggan ko rin si Atty. Bueno, pinapa-delete na po, pinapatanggal na itong mga, lalong-lalo na itong teaser na sumira sa pangalan ni Bossing Vic Sotto. So, ayan mga kababayan, yan po yung sinasabi ni Daryl Yap. At meron pong isang abogado na to the rescue kay Daryl Yap. At ito nga, tuwan-tuwa si Daryl Yap. At ipinost pa niya yung post ng abogado. Ito po yung abogado mga kababayan. Sino ba tong abogado na to? Abogado ba to o abogago? Malalaman natin kung sino. Ito po nga si Atty. Mark Tolentino. Kilala niyo ba si Atty. Mark Tolentino? Okay, pakilala ko lang sa inyo para alam niyo. Yan po. Atty. Mark Tolentino. Basahin muna natin yung kanyang pananaw dito sa issue against Daryl Yap. May legal view ni Tolentino. This news is fake and inaccurate. Bale, kinampihan niya si Daryl Yap. The order of the court is to require Direct Daryl Yap to submit his answer or return within 5 days. Walang order ang court na i-take down ng teaser or any materials of the film. So, iba yung sinasabi nito, iba yung sinasabi ni Atty. Buko, iba rin yung sinasabi ni Atty. Bueno. Vic Sotto has a right to privacy, but it is not absolute. The Supreme Court emphasized that the freedom of speech and expression, including film production, is a fundamental right under 1987 Constitution. Motion pictures are recognized as a significant medium for communication and expression, and their commercial nature does not diminish this right. While Vic Sotto claimed a right to privacy, this right is not absolute, especially for public figures like Bossing Vic Sotto. A public figure's right to privacy is narrower, particularly regarding their public actions. The Rapist of Pepsi Paloma, the movie of Daryl Yap, did not constitute any unreasonable intrusion into Vic Sotto privacy. The production of the movie of The Rapist of Pepsi Paloma should continue, provided it will not explore Vic Sotto's private life or intimate details without his consent. The movie of Pepsi Paloma is not about the private life of Bossing Vic. Idol, huwag kang masyadong defensive. Hayaan mo ang taong bayan. Ayan mga kababayan, basahin nyo. Ayan ang
Hayaan mo ang taong bayad. Parang sanay na sanay sa bayad tong attorney na to. Hindi ko alam kung ano to kung tama ba to o nagkamali lang siya. Baka typographical error. Pero hayaan mo ang taong bayad. Marami kasing kilalang bayad to mga kababayan eh. Etong si attorney Mark Tolentino, maraming kilalang bayad to eh. Marating kayo, mamaya malalaman nyo paano ko nasabing maraming maraming kilalang taong bayad o bayaran itong attorney na to. Hayaan mo ang taong bayad, manood, and sila ang maghusga sa katotohanan. So, ina-assume ng abogadong ito na may mga kilalang taong bayad, nabasa ko lang, ina-assume niya na ito ay mapapayagang maipalabas sa sinihan. Yan mga kababayan. So abangan natin ngayon darating na ngayon sa usapin ng MTRCB. Papayagan ba ng MTRCB ang mga ganitong klaseng pelikula na ang layunin sa tingin natin, sa tingin ng nakararami, sa tingin ng taong bayan ay nakasisira at hayagang pagwasak sa reputasyon ng isang sikat na haligi na nga ng industriya sa pelikulang Pilipino. Sa tingin niyo mga kababayan, kasi ganito yan, sa MTRCB, ika-classify lang nila to. Halimbawa, natapos ni Akla itong pelikula. Ipapasa ngayon sa MTRCB, ika-classify ng MTRCB. Ngayon ganito. Meron kasing pelikula na matatandaan ninyo ay nangyari mga kababayan na classify na X. Hindi po pwedeng exhibit sa sinihan. Dahil po, yung pelikula ni Paulo Contit, ni Attorney Angas, dating empleyado ng Tape Incorporated, na kumalaban din dito po sa TBJ, ang ginawa niyang pelikula, siya si Satanas. Siya po ay gumanap na Satanas. At ang ginawa nila niya sa pelikula ay magnify nila si Satanas. Pinalabas nilang mabuti si Satanas. Pinalabas nilang mabuti ang demonyo. So ayun po ang naging dahilan, kaya hindi po yan naipalabas sa sinihan. Napalabas lang po yan sa mga sa online streaming platforms. Pero po sa pelikula, rated X po yan. Okay? So kung ngayon nga ay rated X, sa tingin ko ito pa kaya na sumisira sa pangalan ng tao at nagiging dahilan para mabuli yung anak mismo ni Vic Soto, pati yung asawa ni Vic Soto. So sa tingin ko, malabo pa sa sabaw ng pusit na ito ay ma-exhibit o maipalabas sa sinihan. Pero itong si Attorney Mark Tolentino, na mukhang maraming kilalang bayad to, kasi hayaan mo ang taong bayad manood na sila ang maghusga sa katotohanan. Okay, so nag-a-assume sila na maipalalabas sa sinihan. Well, asa pa kayo? Siguro panoorin nyo. Sa ibang platforms, doon kayo magpalabas niyan. Pero sa sinihan, ewan ko lang. So sabi ni attorney nakisali na mga kababayan. Sinabihan niya si Bossing, wag kang masyadong defensive. So nakialam na, sumausaw na itong attorney Mark Tolentino na to. Sino ba tong attorney Mark Tolentino na to? Sino ka ba? Who you ba? Sino ba yan? Yan. Ito si Mark Tolentino. Ito. Highlight ko lang para makita ninyo, isa sa mga abogado ni Kingdom of Jesus Christ, KOJC founder Apollo Kibuloy. Kampon pala ni Kibuloy ito. Attorney Mark Tolentino ay isa sa mga abogado ni Kibuloy. Yan ngayon ang nagtatanggol kay Kibuloy. Kasama niya yung si Torion.
Ayan, tandem sila. Ewan ko kay marami silang abogado eh. Yayamanin kasi to si si Pacquiao, mga kababayan. O, hindi ko minumura. Baka sabi niya, minumura ko si Kibuloy Hindi. Pacquiao, ibig sabihin nun na Pastor Apollo C. Kibuloy, PACQ. Pag binasa mo yung PACQ, Pacquiao yun. O, eto, si Mark Tolentino ay abogado ni Kibuloy. At siya pa nga ata ang nag-file ng Certificate of Candidacy ni Kibuloy para tumakbong senator. At etong si Mark Tolentino ay may programa dyan sa SMNI. Okay, so ito mga kababayan, lumilinaw na kung sino ang nasa likod ng pelikula ni Daryl Yap. Nakialam Nakialam mga kababayan sinabihan ba naman, okay lang magbigay ka ng comment. Pero ang sabi niya, sinabihan niya si Bossing Vic. O yan Idol, huwag kang masyadong defensive. Hayaan mo ang taong bayad. Kaya pala may mga kilala pala itong mga taong bayad kasi ito ay empleyado ng SMNI. Ang dami pong bayad dyan sa SMNI Kilala niyo ba yung Burateros? Dyan si Bayad Bay. Banat Bay pala, Banat Bay. Si Scammer J. Guevara. Kaya siguro sana yung salita niya na taong bayad kasi marami siyang kilalang taong bayad. Di ba? Sumausaw na sumausaw na etong si Attorney Tolentino diyan sa usapin ng demanda ni Bossing Vic Soto dito kay Daryl Yap. So to the rescue si Attorney. To the rescue si Attorney. Hindi natin alam kung kinuha ni Daryl Yap na abogado etong si Tolentino. Si Mark Tolentino. Hindi natin alam. Pero to the rescue. To the rescue, mga kababayan. At talagang nakita naman natin, tinarget si Bossing Vic. Idol! Sabi niya, pa-idol ka pa. Idol! Sabi niya, Idol! Huwag kang masyadong defensive. Hayaan mo ang taong bayad. Taong bayad, manood na sila at magusgas sa katotohanan. Feeling niya, mapapalabas ang pelikula sa sinehan. Asa pa kayo. Attorney Mark Tolentino to the rescue kay Daryl Yap. SMNI. Kibuloy. Kapag narinig mo ang SMNI, narinig mo si Kibuloy, sino ba yung mga malalapit dyan? Sino malalapit dyan? Ano? Duterte? Duterte? Malapit nga ang mga Duterte dyan. Totoo naman di ba? Hindi tayo madidemanda niyan kasi alam naman natin malalapit ang Duterte dito sa may-ari ng SMNI na si Kibuloy. Di ba? May programa pa nga si Duterte diyan So Duterte. Sino pa ba ang malapit kay Daryl Yap na malapit sa mga Duterte? Sino? Amy? Pakilakas mo. Amy Marcos? Amy Marcos? Totoo, malapit yan kay Sara Duterte. Malapit yan. Pero yung makapatid ka ng presidente, mas malapit ka pa doon sa sumisira sa presidente. Bakit Amy Marcos? May motibo ba si Amy Marcos? Kayo naman, Bakit, ito kasi mga kababayan, may papakita pa ako sa inyo. Ayan, may kumakalat po na chismis na ang nasa likod daw ng pelikulang The Rapist of Pepsi Paloma ay itong si Amy Marcos. Kayo talaga, Bakit nyo naman pinagbibintangan si Amy Marcos? Kasi daw, ang motibo ay politika. Politika, mga kababayan, bakit? Kasi to si Amy Marcos, sa mga survey, legit na mga survey, mga kababayan, hindi sa survey ng mga tolongges, Base sa survey, eto po si Amy Marcos,
lagi pong kulelat. Actually, hindi po kulelat hindi po kasali sa hanggang 12. Nilalaro niya lang 13, 14, 15, 16 yan. 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16. Hindi po siya pumapasok sa 12. Pero, si Tito Sen, Tito Soto, lagi po nandun sa taas. Naglalaro po siya sa 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5. 3, 4, 5 lang alam ko So, ang sabi ng mga marites dyan, gusto nilang matanggal yung iba dyan sa taas para umangat yung nasa baba. Sino ba yung nasa baba? Si Amy Marcos kasama dyan. Sino-sino pa? Yung mga nasa baba. Yung gusto nila, siraan yung nasa taas para sila umangat. Kasi walang pag-asa Si Bato de la Rosa nga, sabi niya, kung ako matatalo, magtatanim na lang ako ng kamote dyan sa amin. Inuumpisahan na hata. Inuumpisahan na hata magtanim mga kababayan kasi nakita niya sa survey, wala siyang kapag-asa. Si Amy Marcos, nawala ng pag-asa, gumagawa ng paraan, di umano. Okay? Yan po yung kwento-kwento lang. Para nga umangat. At yung mga nasa taas na hindi matinag-tinag, bakit hindi matinag-tinag si Tito Sen, Tito Soto? Kasi mahal po ng tao yan Mahal po ng taong bayan yan. Ang tanong, Amy, mahal ka ba ng taong bayan? Para sa tao ka ba o para sa sarili mo lang? Paano ka mamahalin ng taong bayan kung magdiskarte mo ay puro sa sarili mo, pansariling kapakanan ang iniisip mo? Para kasi Bato de la Rosa, parehas kayo. Ayan Ikaw ay accused, inaakusahan, being a politically motivated smear campaign para sa iyong re-election bid. Ayan, nakasulat mga kababayan, Etong pelikula seeks to tarnish the reputation of former Senate President Tito Soto, who consistently rank high in pre-election surveys, unlike Marcos, whose ratings have recently declined. The movie is reportedly aimed to bringing down Big's brother, former Senate President Vicente Soto III, to improve Amy's chances of pre-election. Sa mga maanong utak, hindi niya maiisip yan. Pero obvious naman, mga kababayan, obvious naman na ito po ay paninira. Kahit ano pa sabihin ni Daryl Yap at may tulong pa siya galing dito sa kay Tolentino na ang sabi ay kung ba sanay sa salitang may mga kilala sa taong bayad. Mga kababayan, kahit anong gawin ninyo, yan po ay kitang-kita ng taong bayan. Bulag lang ang hindi makakita o nagbubulag-bulagan lang ang hindi makakita na ang pelikulang ito ay ginawa para siraan etong mga Soto. Gusto pa nga, baka idamay pa nga si Vico Soto Baka lang hindi ko sinasabing totoo. Baka nga yung kalaban ni Vico Soto alam niyo na, mayaman yun bilyonaryo Hindi kaya meron silang kuntsabahan para ilaglag ang mga Soto? Ayan po ang mga tanong. Diba? So, ayan mga kababayan, etong si Attorney Mark Tolentino, to the rescue kay Daryl Yap. Ito pala ay abogado ni Kibuloy. Abogado ng pinagbibintangang rapist, abogado ng pinagbibintangang human trafficker, abogado ng inaakusahang mga abuso ng minor de edad, abogado, kung kinuha siya ni Daryl Yap, abogado ng pinagbintangang pedophile. Ayos. Ayos yung mga pinagtatanggol nito. Siyempre, pag ganyan, malaki bayad yan, di ba? Ayan po si Attorney Mark Tolentino. To the rescue kay Daryl Yap. At sinabihan pa si Bossing, Idol, wag ka masyadong defensive. Hayaan mo ang taong bayad.
na manood sila na ang magusga o sila na ang magusga sa katotohanan. Wala namang problema sa pelikula eh. Yung teaser kasi bastos eh. Yung teaser kasi, yan po talaga ay paninirang puri. Cyber libel po talaga yan. Siniraan mo si Bossing Vic Soto. At ang resulta, pati yung anak niya, binubuli sa eskwelahan. Pati asawa niya si Miss Pauline Luna ay nakatatanggap ng mga rape messages galing sa mga trolls. Galing sa mga bayaran, mga bayad, mga taong bayad. Baka ng mga DDS. Okay, so ilang muna ang update natin mga kababayan. Nakahanap ng kakampi si Daryl Yap sa abogado ni Kibuloy mga kababayan. Magsama kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Basta nasa korte na, bahala na ang korte. Kaya ikaw, Daryl Yap, tigil-tigilan mo na yung pagsasalita dyan sa social media. Sa korte ka na lang magpaliwanag. Okay, so ilang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toy sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.